Sa gitna ng isang kagubatan, isang grupo ng mga scientist ay natagpuan ng isang guho ng palasyo. At doon natagpuan nila ang isang engravings ni Mew, ang pinakamakapangyarihang Pokemon na nabuhay. At habang pinagmamasdan ang lugar, isang anino sa hugis ni Mew ang dumaan sa pader at pagkatapos biglang nawala. At oras ang lumipas, bumalik ang mga siyentipiko sa kampo at pinagmasdan ng isang fossil na kanilang natagpuan, at sa tingin nila na ito ay parte ng Mew at dapat itong suriin sa laboratorio. At sa laboratorio, isang hindi kilalang Pokemon ay nanaginip tungkol kay Mew at nagtataka kung sino siya. At sa lalong madaling panahon, nagising ang nilalang na nakakulong sa loob ng isang containment na kapsula, ngunit dahil sa psychic nitong kakayahan, nagawa nitong palayain ang kanyang sarili. At nang napagtanto ng mga siyentipiko kung ano ang nangyari, nilapitan nila ito at nagawa ng Pokemon na makipag-ugnayan sa mga tao sa pamamagitan ng telepathy at nagtanong kung sino at bakit siya ginawa. Inihayag ng pinuno ng grupo na siya ay isang clone ng Mew na nabuo sa genetic na material ng fossil nito at siya ay si Mewtwo. Sinabi rin ng siyentipiko na siya ay nilikha upang maging pinakamalakas na Pokemon sa buong mundo. Nais na malaman ni Mewtwo ang marami pang bagay mula sa pinagmulan nito at layunin, ngunit hindi ito pinapansin ng siyentipiko at ipinagdiwang lamang ang tagumpay ng pag-clone sa nilalang. At dahil hindi ito makakuha ng sagot, nagalit si Mewtwo at sa isang pag-atake ginamit nito ang kanyang telekinesis upang itulak ang lahat ng nasa silid. At sa mga sandaling yun, ang sistema ng seguridad sa laboratorio ay na-activate at sinimulan na kuryentihin ang Pokemon. Gayunpaman, nagdulot si Mewtwo ng seismic wave upang kumawala at winasak ang buong silid. Ang pinuno ng mga siyentipiko ay sinubukan na iligtas ang kanyang sarili, ngunit nagpakawala ang Pokemon ng isang beam na sumira sa buong laboratorio. At minuto ang lumipas, isang helicopter ang pumunta sa lugar at lumitaw si Giovanni, ang pinuno ng organisasyon ng mga kriminal na kilalang Team Rocket. At si Giovanni ang responsable sa pagpopondo sa paglikha kay Mewtwo at humarap sa kanya na may isang panukala na kung silang dalawa ay magtutulungan, maaari nilang sakupin ang buong mundo. Tinanggap ng Pokemon ang panukala at dinala siya sa base ng Team Rocket. At nang nasa lugar, naglagay ng metal na armor si Giovanni kay Mewtwo upang mas makontrol nito ang kanyang kapangyarihan. At pagkatapos, nagpa siya ang Team Rocket na subukan ng kakayahan ng Pokemon habang dinala ito sa isang field kung saan ang isang kawang ng mga toros ang patungo sa kanya. Gayunpaman, madali lang silang natalo ni Mewtwo at binuhat silang lahat gamit ang kanyang psychic na kakayahan. Habang ang mga miyembro ng Rocket Team ay kinuha sila gamit ang Pokeballs. At kasunod nito, si Mewtwo ay nasa isang arena upang subukan ang lakas nito laban sa mga Pokemon Trainer at ang unang kalaban, at pinili si Onix na sinubukan umatake sa kanya, ngunit pinigilan ng Psychic Pokemon ang atake gamit ang isang force field na itinulak ito sa pader. At sa sunod na laban, pinili ng trainer ang isang Arcanine at isang Nidoking at inutusan silang umatake ng sabay, gayunpaman madaling natalo ang dalawa. Kahit pa sa lahat ng kapangyarihan nito, si Mewtwo ay hindi pa rin masaya, at habang nagpapahinga nito sa laboratorio, nagpatuloy ang Pokemon sa pagtatanong ng dahilan sa pag-iral nito. At doon sinabi ni Giovanni na dahil isa siyang Pokemon, ang kanyang layunin sa buhay ay maglingkod sa tao, at ang sagot na ito ay mas nagpagalit kay Mewtwo at ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang mga power cable. At upang pigilan ito sa pagtakas, nag-activate si Giovanni ng isang command sa armor upang matrap ito. Gayunpaman, nagawa ng Pokemon na palayain ang kanyang sarili at naglabas ng malakas na enerhiya na sumira sa buong base ng Team Rocket. Pagkatapos ay umalis si Mewtwo sa lugar at nagpunta sa isla kung saan siya nilikha, at ang Pokemon ay napuno ng puot sa mga tao at nanumpa na wawasakin nito ang lahat. Samantala, isang Pikachu ang tumatakbo sa isang mabulaklak na bukid na sinusundan ng tatlong bata na si Ash na gustong maging Pokemon Master at ang kanyang kaibigan na si Brock at Misty. Huminto sila sa kanilang paglalakbay para kumain, ngunit sa oras na yun lumitaw ang isang trainer at hinamon si Ash sa isang laban. Tinanggap ng binata ang hamon sa kanya at inilabas ang kanyang Bulbasaur habang pinili ng kalaban niya ang Dunfan. Ginamit ng nilalang ang kanyang spin attack upang simulan ng laban, ngunit prinotektahan ni Bulbasaur ang kanyang sarili gamit ang latigo nito. Pagkatapos ay nag-counter-attack ito gamit ang malakas na enerhiya at tinalo ang kanyang kalaban. At sa pangalawang laban, pinili ni Ash ang Squirtle habang tinawag ng kalaban ang isang malakas na Machamp. Gayunpaman, salamat sa bubble attack ni Squirtle, nagawa ni Ash na manalo sa pangalawang pagkakataon. At matapos na ng dalawang pagkatalo, nawalan ng pag-asa ang lalaki at naghagis ng 3 Pokeball kasama ang Pokemon na Drowsy at Voney at Pinsir. Gayunpaman, tumalon si Pikachu mula sa balikat ni Ash at ginamit ang kanyang Thunder Shock sa 3 kalaban na mabilis na natalo. At habang pinagdiriwang ng binata ang kanyang pagkapanalo kasama ang mga Pokemon, ang miyembro ng Team Rocket na si Jesse James at Meowth ay pinagmamasdan sila. Gayunpaman, hindi lamang sila ang nasa lugar habang lumitaw ang isang ibon mula sa langit na may kamera na pinapakita ang lahat kay Mewtwo.
Pagkatapos ay inutusan nito ang isang Dragonite na pumunta kung nasan sila Ash at lumitaw ito sa harapan nila at naghatid ng isang mensahe sa anyong isang hologram. At sinabi ng mensahe na silang tatlo ay iniimbitahan sa isang party sa bagong isla kung saan nakatira ang pinakadakilang Pokemon Master. At walang pag-alinlangan tinanggap ni Ash ang imbitasyon at lumipas ang sandali ginamit ni Mewtwo ang kanyang psychic na kakayahan para magdulot ng isang bagyo sa paligid ng isla. Ang pagbabago sa panahon ay nagising si Mew mula sa pagkakaidlip at umalis ito upang alamin kung ano ang nangyayari. At makalipas ang oras ang tatlong magkaibigan ay dumaan sa malakas na ulan upang marating ang daungan at sa loob nakita nila ang ilang trainer kasama ang kanilang mga Pokemon na naimbitahan din sa bagong isla. Gayunpaman habang lumalakas ang bagyo hindi pumayag ang mga port manager na maglakbay sa ferry at bukod dito sinabi nito na kapag nasaktan ang mga Pokemon hindi sila maaaring gamutin dahil ang nurse na si Joy ay nawawala. Gayunpaman sa kabila ng babala nagpa siya ang ilang trainers na pumunta sa isla sa tulong ng kanilang mga Pokemon. Nais din ni Ash na gawin ng kaparehong bagay ngunit kahit siya at ang kanyang mga kaibigan ay walang Pokemon na may kakayahan na tumawid sa karagatan. At paglipas ng segundo isang bangka ng Team Rocket ang dumating at nagpanggap na mga sailor at inanyayahan ang grupo na sumakay. Hindi napansin ni Ash ang panlilinlang at tinanggap ang imbitasyon at umalis kasama ang team patungo sa bagong isla. Sa gitna ng bagyo at lakas ng alon lumubog ang bangka sa dagat ngunit hindi nagtagal na gawa nitong makabalik sa itaas. Gayunpaman inalis ng tubig ang pagbabalat kayo ng Team Rocket at nagtanong si Ash kung ano ang gusto nila ngunit bago pa sila makasagot isang malaking alon ang nagpalutang sa bangka at ang lahat ay nahulog sa dagat. At sa mga sandaling yun si Misty at Ash ay pinili ang kanilang aquatic na Pokemon at kinuha si Brock upang mabilis na magtungo sa isla. At dahil sa mga alon kailangan ng grupo na dumaan sa ilalim ng tubig at lumangoy ang mga Pokemon ng mabilis at iniiwasan ang mga bato sa daan. Gayunpaman nang kailangan ng tatlo na huminga tumalon si Squirtle at Staryu sa tubig at sa mga sandaling yun nakita nila ang isla. At sa lagusan sila ay sinalubong ng batang babae at napagtanto ni Brock na kamukha ito ng nawawalang nurse na si Joy. Gayunpaman sinabi nito na isa lamang siyang empleyado ng isla at dinala ito upang hanapin ang iba pang bisita. At nang dumating sila sa pangunahing lugar nakita ng grupo ang tatlo lamang sa inimbitahang trainer isang dalaga at dalawang binata. Sinabi ng opisyal sa isla na sila lamang ang dumaan sa bagyo at sa makatuwid ang may karapatan na makilala ang master ng isla. Si Ash at ang iba pang trainer ay pinakita ang kanilang mga Pokemon sa isa't isa ngunit biglang namatay ang ilaw at lumitaw ang master ng isla sa harapan nila. Samantala nagawa ng Team Rocket na iligtas ang kanilang sarili mula sa bagyo at pumasok ang tatlo sa loob ng kastilyo at hindi alam na sila ay sinusundan ni Mew. At lumipas ang minuto ang master ng isla ay inihayag na siya si Mewtwo na tinawag ang kanyang sarili na pinakamalakas na trainer at Pokemon sa buong mundo. At dahil dito ang isa sa mga trainer ay hindi tinanggap na ang isang Pokemon ay trainer at ikinagalit ito ni Mewtwo kaya itinapon nito ang binata sa isang fountain. At sa mga sandaling yon inutusan ng binata si Gyarados na umatake kay Mewtwo gamit ang isang Hyper Beam. At matapos na ipakita ang lakas nito pinalaya ni Mewtwo ang kanyang empleyado na sa hinala ni Brock ay talagang si Nurse Joy. Kinokontrol ni Mewtwo ang isip ng dalaga dahil sa kanyang kaalaman sa Pokemon Physiology na lubhang kapakipakinabang sa pagtupad nito sa kanyang plano. Samantala sa ibang bahagi ng isla narating ng Team Rocket ang isang lihim na laboratorio kung saan natagpuan nila ang mga Pokemon na natrap sa loob ng malalaking kapsula. At hindi sinasadya na activate ni Jessie ang isang computer at dahil dito pinakita ng isang recording ang eksperimento sa clone ng mga Pokemon. At segundo ang lumipas lumitaw ang mga metal na kuko at kinuha si Meowth papunta sa isang treadmill at bago pa mahuli ang lahat nagawa ni James na mailigtas ang kanyang kaibigan. Gayunpaman nagawa pa rin ng metal na kuko na makakuha ng 3 hibla ng buhok mula sa buntot ni Meowth at nakagawa ng isang clone ng Pokemon. Samantala pinaliwanag ni Mewtwo ang kanyang ambisyon na pamunuan ng mundo dahil ang mga tao ay masyadong mapanganib habang ang mga Pokemon ay mahihina dahil hinahayaan ng mga ito na pamunuan sila. At nang marinig ito sumagot si Pikachu na hindi siya alipin ng isang tao ngunit isang matalik na kaibigan. Nagalit si Mewtwo sa tugon na ito at itinapon si Pikachu papalayo ngunit nagawa ni Ash makuha siya sa hangin. At pagkatapos ang isa sa trainer sa silid ay pinadala ang kanyang Rhyhorn upang sumalakay kay Mewtwo ngunit madali lang ito itinapon ng psychic na Pokemon. At dahil walang ibang pagpipilian hinamon ni Ash ang Pokemon upang patunayan kung ito ay kasing lakas gaya ng sinasabi niya. Tinanggap ni Mewtwo ang hamon at nagpatawag ng clone ng Venusaur Charizard at Blastoise. At pagkatapos nito ang gate sa silid ay bumukas sa harap ng lahat at pinakita ang isang malaking Pokemon arena kung saan gaganapin ang kanilang laban.
Pinili ng mga trainers ang kanilang pinakamalakas na Pokemon para sa laban. Ginawa ni Ash ang kaparehong bagay at ginamit ang kanyang Charizard, ngunit hindi pa ito ganap na nasanay at ginamit ang Flamethrower nito kay Mewtwo na madaling pinigilan nito. At pagkaraan ng ilang sandali ang lahat ay nagtipon sa arena upang simulan ang laban sa pagitan ng mga Pokemon. At ang unang challenger ay pinili ang Venusaur habang pinili ni Mewtwo ang clone nito. Ang orihinal na Venusaur ay nagpaputok ng Razor Leaf ngunit pinigilan ito ng clone gamit ang whip at itinapon ang kalaban papalayo. At nang magising ito gumamit si Venusaur ng isang bola ng enerhiya sa kanyang kalaban ngunit hindi napinsala ang clone. At mas pinalala pa ito nang umatake ang clone ng mga dahon at tinalo ang Venusaur at tinapos ang unang laban. Pagkatapos ay ang pangalawang challenger ay pinili si Blastoise para sa laban habang pinili din ni Mewtwo ang clone nito. Ang dalawa ay lumipad patungo sa isa't isa ngunit mas malakas ang clone at itinulak si Blastoise papalayo. Inutusan ng trainer ang Pokemon na gumamit ng tubig ngunit gumanti ang clone gamit ang spinning attack. At sa mga puntong ito ang Pokemon ay itinapon sa pader at tuluyang natalo. At ngayon si Ash at ang kanyang Charizard naman at tinawag din ni Mewtwo ang clone nito sa labanan at ang dalawang Pokemon ay lumipad sa kalangitan. Ang Charizard ni Ash ay gumamit ng Flamethrower sa kalaban ngunit ang clone ay mas malakas at mabilis at umatake ito gamit ang kanyang buntot. Ang Charizard ni Ash ay hindi sumuko at sinundan ang clone sa kalangitan habang ginagamit nito ang kanyang Flamethrower. Gayunpaman hinawakan nito sa kanyang likuran at lumipad ang clone pababa at bago ang impact pinakawalan nito si Charizard na diretsyong bumagsak sa lupa. Tumayo ang nilalang at sinubukan na lumaban ngunit ang epekto ng pagbagsak ay nagpawala ng malay sa kanya at natalo si Ash sa laban. At matapos na talunin ang lahat ng trainer pinatawag ni Mewtwo ang ilang itim na Pokeball at sinimulang kunin ang mga Pokemon sa isla. Ang kanyang layunin ay gamitin sila upang lumikha ng mga mas malakas na clone at nang marinig ito sinabi ni Ash na pipigilan nito ang plano ni Mewtwo ngunit itinapon siya ng Pokemon gamit ang kapangyarihan nito. At sa kabutihang palad na gawa ni Brock na mailigtas siya bago pa ito tumama sa pader. Nagalit si Pikachu sa kanya at ginamit ang kanyang Thunder Shock para wasakin ang mga itim na Pokeball. Ngunit nagpadala si Mewtwo ng mas marami pa nito kaya nagpa siya ang mga trainer na tumakas kasama ang kanilang Pokemon at ang ilan sa kanila ay sinubukan na lumaban. Ginamit ni Squirtle ang kanyang water gun upang itulak ang mga bola papalayo habang si Bulbasaur ay ginamit ang mga Latigo nito para itaboy sila. Gayunpaman isa-isa ang mga Pokemon ay nahuli pagkatapos ay nagkaroon si Ash ng ideya na ibalik sila sa kanilang mga Pokeball upang hindi sila makuha ni Mewtwo. Pagkatapos ay pinadala ng binata ang dalawang Pokemon pabalik sa bola ngunit ang kanyang plano ay hindi rin gumana dahil ang mga Pokeball ni Mewtwo ay nakuha rin sila. At pagkatapos isang Pokemon na lamang ang natitira para kay Mewtwo na makuha at ito ay si Pikachu na hinabol ng mga itim na Pokeball ngunit prinotektahan ito ni Ash gamit ang kanyang katawan at pinatakas si Pikachu. Tumakbo ang Pokemon sa hagdan at ginamit ang kuryente nito upang i-deactivate ang mga Pokeballs. Gayunpaman mas lalong humi na si Pikachu mula sa mga pagsisikap nito at naging sanhi upang mahulog ito sa hagdan. Tumalon si Ash upang kunin siya ngunit bago pa niya magawa ang kanyang kaibigan ay nahuli. At kahit pa hindi sumuko si Ash at sinubukan na kunin ang Pokeball ngunit nadulas ito sa kanyang kamay at napunta sa isang lagusan at sa kabutihang palad na gawa ng binata na sundan ito bago tuluyan itong magsara. At sa pamamagitan nito narating ng binata ang laboratorio kung saan nililikha ang mga clone at nakita ang Team Rocket. At dahil wala ng oras tumakbo si Ash patungo sa conveyor belt kung saan dinadala ang Pokemon para gawin ang clone. At sa mga huling sandali nagawa nitong makuha ang Pokeball ni Pikachu ngunit ang makina ng mga bakal na kuko ay pinipigilan siya. At kahit pa hindi sumuko si Ash at nagawang maiwasan ito at nagawang palayain ang kanyang kaibigan. At sa kabila nito nagawa ng makina na makopya ang genetic material ni Pikachu at ng iba pang Pokemon na nakuha nito at nagsimula itong makagawa ng maraming clone. Gayunpaman ang panghihimasok ni Ash ay naging sanhi ng pagsabog ng makina at ang mga orihinal na Pokemon ay nagawang makalaya. Samantala sa Pokemon Arena inutusan ni Mewtwo ang lahat ng trainer na iwanan ang isla kasabay ng paglitaw ng mga clone. At sa lalong madaling panahon si Ash at ang mga orihinal na Pokemon ay nagtipon upang pigilan ang mga plano ng kalaban. Sinabi ng binata na protektahan nito ang mga Pokemon kahit ano pa ang mangyari at tumakbo patungo kay Mewtwo upang suntukin siya. Gayunpaman madali lang pinigilan ng Pokemon ang atake at ginamit ang psychic power nito upang itapon ito patungo sa tore. At sa kabutihang palad bago pa masaktan si Ash lumitaw ang mythical Pokemon na si Mew at lumikha ng isang force field para protektahan siya. Nagulat si Mewtwo na makita ang Pokemon na nagsilang sa kanya at hinamon ito sa isang laban ngunit ayaw siyang labanan ni Mew.
At kahit pa tumira si Mewtwo ng maraming bola ng enerhiya sa kanya na umiwas lamang at sinusubukan na tumakas ngunit tinamaan ang isa sa mga bola at bilang tugon ginamit nito ang kapangyarihan niya at tinamaan si Mewtwo. At balik sa arena sinabi ng nilalang na ang Pokemon na ginawa mula sa kanya ay mas malakas pa sa orihinal. Tumugon si Mew na ang tunay na lakas ng Pokemon ay nasa puso nito ngunit hindi siya pinansin ni Mewtwo at pinadala ang mga kanyang mga clone upang umatake. At sa itaas ng tore nakita ni Ash na nilalabanan ng mga Pokemon ang kanilang mga clone at sinubukan nitong pigilan. At kalaunan ang mga Pokemon ay napagod sa paghaharap kasama na si Pikachu na tumanggi lumaban sa kanyang clone. Ang maliit na Pokemon ay inatake ngunit hindi pa rin sinubukan na ipagtanggol ang kanyang sarili. Nakita ni Ash ang kanyang kaibigan na nasaktan sa labanan at nagmadali upang iligtas siya at nang magawa nitong makababa sa arena sinamahan nito ng kanyang mga kaibigan at sinubukan na mag-isip ng diskarte upang tapusin ang laban. Pagkatapos ay napagtanto nila na kahit sila ay mga clone o hindi ang lahat ng Pokemon ay nabubuhay at karapat-dapat na iligtas. Gayunpaman ang tanging paraan upang malutas ang problema na ito ay kung hindi na magtatalo si Mew at Mewtwo. Samantala ang laban sa pagitan ng dalawang Pokemon ay mas lalong lumala at isang aura ng enerhiya ang nagsimulang lumabas kay Mewtwo at naghanda na maglabas ng isang malakas na kidlat sa kanyang kalaban. Ginawa din ni Mew ang kaparehong bagay at pareho nilang inatake ang isa't isa gamit ang malakas na enerhiya. Pagkatapos ay nagmadali si Ash na pigilan sila ngunit tinamaan ng malakas na atake sa pagitan ng dalawang Pokemon. At pagkatapos ng banggaan bumagsak si Ash sa sahig na walang malay at sa mga sandaling yun nagmadali si Pikachu upang iligtas siya ngunit huli na ang lahat at ang binata ay naging isang bato. Sinubukan ni Pikachu na buhayin ang kanyang kaibigan gamit ang kanyang Thunder Shock ngunit hindi ito gumana. At dahil hindi siya mailigtas si Pikachu at ang mga Pokemon kasama ang mga clone ay nagluksa sa pagkawala ng binata. Nang biglang ang mga luha ng mga ito ay naging makinang na enerhiya na unti-unting pumasok sa katawan ni Ash. At ang enerhiya ay sobrang lakas na nagpadalisay sa kalangitan at tinapos ang bagyo na nabuo sa paligid ng isla. At sa wakas ang kapangyarihan ng mga Pokemon ay binalik si Ash sa normal habang tumayo ang binata at niyakap ni Pikachu ang kanyang matalik na kaibigan habang pinagdiwang ng lahat ng Pokemon ang pagbabalik ni Ash. At dahil dito natuklasan ni Mewtwo ang tunay na layunin ng pag-iral nito at kung ano ang tumutukoy sa isang buhay na nilalang ay kung ano ang ginagawa nito sa kanyang buhay hindi kung saan ito nagmula. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.